Attorney Lotok, Yes meron po, pa Your po bang ibang grupo sa NBI ang nag-imbestiga doon po sa mga utterances ni Vice President Sara Duterte noong November 23 to 24? During our time, insofar as the Cybercrime Division is concerned, yung Cybercrime Division, Your Honor, and the team that was yung binuo ni former Judge, Director Judge. So Jaime kayo lang Sotelo. po? At that time, sir, hindi ko na po alam ngayon kung sino yung mga team na, kasi nalipat na po ako sa ibang region, sir. Okay. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung Presidente, First Lady at former Speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito? Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information, kasi we need a validated information, we need a confirmed information. Nung inissuean namin ng subpoena yung mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appear, tinanong din po namin, nandun ka ba nung sinabi ito ng Vice Presidente? Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba to o hindi. Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nasabi nga ito at napanood naman ho natin Opo. po lahat. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. All right, I have a question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Venluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo? We deny that, Your Honor. You deny? That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove Okay. that. So let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President. Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but in your because answer, you have an answer. There is an impeachment we complaint. denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court. You denied it in your answer? Correct, Your Honor. If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang o kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr. Your Honor, all allegations were denied. It's a general denial, a blanket denial. There were, that was the general denial, and there were also specific denials. Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer. The gentleman may do so at the appropriate time. With the permission of Senator Judge Erwin Tulfo, since nakatayo na po si Senator Judge Ejercito, papaunahin ko na muna siya. Senator Judge Tulfo, rather Ejercito is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tanong ko lang, no, just to clarify, may we know if the NBI has the authority to issue subpoena against impeachable officials? Kasi kanina po, no, sa mga pinisend kanina,
subpoena po ang inyong pinadala sa Vice President instead of a mere invitation? Yun lang po, clarify ko lang po. Yes, Your Honor. Under Republic Act 10867, the NBI has authority to issue subpoena. And as a matter of fact, the case involving the Vice President falls under Section 5, Paragraph G, which the NBI has primary jurisdiction to undertake investigation, Your Honor. Likewise, for the information every may we know what constitutes a grave threat that will prompt the NBI to conduct an investigation as compared to a light threat. No, what are the elements that are needed to be present to be considered a grave threat? Well, for grave threat, Your Honor, if naalala ko siya, if a person threatens another person with the infliction upon the latter's person, property, or honor, or that of the latter's family, with a wrong or with any wrong amounting to a crime, if that threat is with condition or without condition, or with involved with monetary consideration, yun po, Your Honor, yung kabuuan nung sa grave So threat. yung And grave threat po, may condition or walang the condition? crime of grave Clarify threat, lang po. Your Honor, can be committed with or without condition. With based or on the without law, Your Honor. Yeah. condition. So as an investigator, have you ever investigated and filed a complaint for grave threats apart from this one? Again, Your Honor, As an investigator, have you filed any case or investigated and filed a case for grave threats against anyone aside from this, no? Excluding this one? I think May, kasi nag-start po kasi ako as counter-terrorism and then organized crime group and then cybercrime. Wala akong maalala, Your Honor, kundi ito lang. I mean, insofar as my being in the NBI is concerned, Your Honor. So ito lamang yung ito pala yung kaso na naimbestigahan nyo concerning grave threats, you know? I think yung iba, may mga naimbestigahan, Your Honor. Pero again, sabi ko, yung sa sarili ko po, yung experience ko from counter-terrorism hanggang sa organized transnational crime group, hanggang sa cybercrime division, ang naalala ko lang, Your Honor, kasi matagal na ho yun kung ano yung nasa record. I think itong grave threats na to is pag hindi first time, doon ko lang na-experience. Gaano katagal ho kayong parte nitong cybercrime division? Bago kayo nalipat? Since 2018, Your Honor, nagsimula ho ako bilang investigation agent. And then 2022, I was designated as chief of the Digital Forensic Laboratory Division. And in 2023, designated as chief of the Cybercrime Division, sir. So more than 5 years kayong nandito sa cybercrime division ng NBI. Opo. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. Senator Judge Tulfo Irwin is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thank you, Mr. President or Presiding Officer. I'd like to direct my clarificatory question to the witness on the stand, Mr. Presiding Officer. Attorney Jeremy Lontok, Opo, Your Honor. what findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and 2 other people? Meron po bang kayong nakitang motibo? Kasi maaari pong sabihin lang nung isang tao sa sobrang galit niya, na pag-usapan na po kanina yan, di ba? Spur of the moment. Pero did you find any motive? Bakit niya po gagawing patayin ang Pangulo? Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then
nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Pinapakita doon sa October 18 na toxic na nga yung relationship nila. Galit na galit si Sara dahil sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya. And then at the same time, pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So, then na-trigger ho yun, if my memory serves me right, nung incident nangyari noong 23 November 2023, 2024. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin, talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente. Okay. So you saw that the Vice President is very angry, right? Galit po siya. Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements that she made in public and online? Did you have or did you cover any evidence? Your Honor, insofar as the Cybercrime Division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Ngayon, pagdating doon ng whether or not meron na-execute na o may inutusan, I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung aming director kasi sa kanya po yung pool ng information. At the same time, yung jurisdiction na yan, nasa intelligence service po namin. Kami ho nasa investigation service. So, insofar as the NBI, Cybercrime Division is concerned at that time, nakafocus ho kami sa grave threat and inciting to sedition. But insofar as whether meron na bang in-engage ang Vice Presidente, jurisdiction ho yan ng aming intelligence service at maybe ang makakasagot niyan yung aming director kasi siya po yung recipient ng full of information from different divisions and regions. You mean the inciting to sedition will be answered by the director, is that correct? Kasi parang hindi po natalakay kanina yung inciting to sedition. Is it? Well, Your Honor, the inciting to sedition, in our investigation, we were able to establish that those utterances from 18 October 2024, November 23, 2024, and other facts and circumstances, even the November 26, 2024, we believed that those utterances have a tendency, Your Honor, to stir up the people, to go against the government, have tendency to disturb the public peace of the community, the peace of the community, and have tendency to undermine public safety and public order. And I think that's elements of the inciting to sedition, Your Honor. I have last two questions, Please proceed. Mr. Presiding Officer. So you're saying they're intertwined, killing the president and then inciting the people to revolt against the government. They're intertwined. Is that what Ba- you're saying? Based on our findings, Your Honor. Based on your findings. And what could be the motive of the vice president inciting people to sedition, to revolt against the government, when in fact she will be the next president of the republic? She's been saying, and everybody knows, and she's been claiming. Why do you think? I mean, did you look deeper? Why incite to sedition? I mean, when in fact you're the vice president. Usually, in our country, Mr. Witness, the vice president would run for presidency. What could be the motive? Well, Your Honor, what we have established is the fact that the relationship between the two were already hostile. And what we established is the fact that the Vice President has committed great threats and inciting to sedition. Yun ho yung focus namin, Your Honor. Insofar as yung mas malalim pa na motibo, wala akong personal knowledge. All right. Your Honor. Well, I'm running out of time. Can you identify the strongest piece of evidence which you relied
in deciding to file these cases before the Department of Justice? And what is the status of this case, Mr. Witness? Well, Your Honor, the pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge and therefore good for preliminary investigation. What is the status of the case, Mr. Witness? It's ongoing, Your Honor. If kung tama ang naalala ko, it's ongoing, Your Honor. One very, very quick question, Mr. Kindly Presiding wind Officer. up, Senator Judge. Do you think at this point you have an airtight case against the respondent? I believe so. Yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Villanueva, and thereafter we pause for a 10-minute break. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes. Salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, Opo, yes, Your Honor. sa Affidavit of Investigation dated February 10, 2025, nirekomenda ng NBI na sampahan ng mga kasong grave threats at inciting to sedition ang Vice-Presidente. Pwede po bang idahilan sa mga kasong yan na nadala lang ng emosyon or may matinding trigger kaya nakapagsambit ng ganoon? I don't think, Your Honor, kasi wala naman ho sa elements ng grave threats yung situation na yon. As long as we were able to satisfy the elements for grave threats, Your Honor, and when the Department of Justice certifies na kumpleto yung elemento doon, so, no, Your Honor, hindi ho yan mamatter doon sa findings namin. At yung sinabi po ninyong elements of grave threats, yun po yung 4 na in-enumerate nyo kanina. Ano pong elements of grave threats? Yes, Your Honor. Number 1, that a person threatened to inflict another person upon the latter's person, honor, or property, or that of the latter's family with any wrong. That's the first element. The second element, that wrong amounts to a crime. Then the third element is yung may demand for money or may condition na imposed. In our investigation, mayroon hong 3 acts para makommit yung grave threats. Base doon sa 3 elements na sinabi ko, the offender have complied with the threat na sinabi niya. The offender hindi niya na-comply yung threat na sinabi niya, or yung pangatlong act, yung walang condition, yung threat na yon, Your Honor. Mga 2 beses nyo po binanggit yung salitang kondisyon, Attorney Lotok. Itatanong ko yan mamaya-maya. Sa DOJ po, sa DOJ naman, may criteria ng reasonable certainty of conviction bago magsampa ng kaso. Sa Yes, Your Honor. NBI, yes, Attorney, sa Opo. NBI, ano naman po ang pamantayang sinusundan ninyo bago magrekomenda ng kaso? Well, sinusunod din ho namin yung quantum of evidence na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kaya ho, kung makikita nyo, yung pong aming processes o yung phases, yung pang last po niya is legal evaluation. Meaning, pag meron na ho kaming conclusion
bago ho namin ito i-submit sa Department of Justice, meron hong referral kaming ginagawa sa legal division or nagpapatulong ho kami sa aming mga legal experts. So sila ho ngayon yung nag-evaluate, sila ang mag-qualify kung na-satisfy na yung requirements at kung pwede na siyang i-submit sa Department of Justice for purposes of preliminary investigation, ma'am. Alright, salamat attorney. So kahit papaano ina-approximate nyo yung criteria na sinusundan ng DOJ kahit bilang NBI. Yes, Your Honor, and that is on the basis of our cherished principle, the two-pillar rule in investigation, thoroughness and legality, Your Honor. Alright, salamat po. Eto, in principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yun kailangan. Alright. Speaking of condition, kanina na binanggit nyo 2 beses. Posible po ba ang grave threats kahit may kondisyon ang banta? Ibig sabihin yung kapag ito nangyari sa akin, ito ay mga gawin mo. Kahit may kondisyon yung banta, posible po ba ang grave threats? Very much possible, Your Honor. As I have said, grave threats can be committed with or without condition. And as a matter of fact, meron akong naalalang isang case, SPO2 Jamaica versus Attorney Bangot. Ang sabi ho doon ni SPO2 Jamaica, if I lose my job, I will break your head or I will. So it's for us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution ng threat pag nangyayari yung event. But then when the Supreme Court nag-decide the Supreme Court at sabi niya, the threat was absolute. So it's Sinabi ng SC absolute yung threat, Your Honor, Okay. hindi conditional. So parang ganito, akin sa situation dito, meron siyang sort of event-based condition na pag nangyari yung event, mati-trigger ngayon yung threat na inatter ng offender, So, Your Honor. masasabi pong may jurisprudence po dahil may nakikita kayong paghahalintula dun sa kasong ni rule ng SC, kaugnay ni PO2 Jamaica at itong kay Vice President. Yes, Your Honor. Alright. Huling tanong na lang po, Attorney Lotok. Bilang abogado po, as a general rule, kailan po masasabing lampas sa free speech ang pananalita at nagiging grave threats o inciting to sedition na? Well, we consider the two tests. Number one, yung hindi ko mabigkas, Your Honor, but it's like ano bang tendency rule? If I may, Your Honor, just to refer my notes. May he, presiding Just- officer. Kunti lang Witness po. may do so. Yeah. Kindly turn on the mic. Witness may do so, yes. Thank you po, Your Honor. We consider, Your Honor, the clear and present danger rule and the dangerous tendency rule. But among the two, ang nakita ho namin yung the dangerous tendency rule. Meaning if the speech would have a tendency to create chaos or to create illegal acts, then that should be restricted. Pag may tendency ho na magiging ganon ang resulta. So, huli po, attorney, masasabing bang may parang spectrum pwedeng nagsisimula sa free speech pero pag lumalapit na dun sa dangerous tendency rule ay maaari na talagang tumawid sa magiging grave threats o inciting to sedition. Yon. Yes, Your Honor. Pwede ho yun. Alright. Maraming salamat po, Attorney Lotok. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, noted and entered into the records. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes, sir. You may proceed. Thank you, Mr. Senate President, Presiding Officer. Just a few questions to our witness.
Mr. Witness, it's been mentioned several times the importance of your investigation, that it falls under yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And nabanggit niyo po na fulfill po lahat yan, no? Kaya ho siguro nagkaroon ng first report at second report. Is that correct? Yes, Your Honor. And can you just for the record give us an idea, ano yung mga boxes that you have to fill in para pumasok po dito? You mean, Your Honor, yung comment ng Department of Justice dun sa first affidavit namin? Yes, to make it clear na it's indeed goes dito sa pumapasok siya dun sa prima facie evidence with the reasonable certainty of conviction. Well, basically, Your Honor, yung requirements na binigay ng DOJ from our point of view were administrative requirement. Hindi ho yun yung sustansya ng aming affidavit. Kasi hindi ho namin binago yung affidavit namin, yung pa rin ho yun eh. Ang nakita ho ng DOJ doon, yung affidavit ng, I think, authentication na kailangan i-attach doon, and others, yung TSN, affidavit of transcription, this is, from our point of view, to satisfy the requirements of admissibility. But insofar as the substance nung aming affidavit, Your Honor, It hindi didn't namin change. binago yon nung yung pangalawang submit namin. So it didn't change, so that's part of your Hindi fourth ho. stage, no, yung legal evaluation. Hindi. In that stage na legal evaluation, no, was it considered, Mr. Witness, yung binabanggit ni Vice President and even some of the defense panel, no, na it is actually a conditional threat, that, and it appears that the Vice President during the presentation of the video is also getting threats. What can you say about that? Well, insofar as the threat against the life of the Vice President, the very reason why we issued subpoena and we sent letter for us to have the chance to talk to the Vice President and elicit some information, baka meron siyang maibigay na lead na pagsisimulan namin. Unfortunately, hindi ho siya nagpakita ng 2 beses at wala ho siyang may ipinadalang representative para magbigay ng info. Kahit info lang na mapavalidate namin, then matitrigger ho yung aming... But part of your investigation, did you pursue that? If indeed there is a threat to the Vice President? Yes, Your Honor. We nag-check kami sa mga open sources. Nagtanong din kami. But again, insofar as the cybercrime division is concerned, limited ho kami doon, Your Honor, sa cases na may cyber aspect. Siguro ang makakasagot po niyan, yung aming intelligence service. Sila po ang may hawak dyan sa mga issue na yan. Kasi sila ho po yung recipient ng mga information from different But do you assets. think it is important, if it is a conditional threat, it is also important to look at this aspect? Yes, Your Honor. I Thank think so, you. Your Honor. Mr. Witness, gusto ko lang maintindihan din yung standard na ginagamit ng National Bureau of Investigation. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? Or does the NBI still consider the statements uttered and the surrounding circumstances and the totality of the evidence before deciding to proceed with further investigation? No, Your Honor, the threat was absolute. We follow the test of mens rea, Your Honor, in considering whether the threat is totoo. Una, we examine the utterances objectively, and we interpret the same in light of the circumstances where the utterances was made, the manner in which they were spoken, the person to whom they were addressed, the relationship between the parties, and the reactions of the recipients of those utterances, Your Honor. Yes, So- yes, thank you, Mr. Witness. I have here with me yung binanggit po niyo sa notes ko, yung 4 stages, identification and pag-preserve ng digital evidence, collection of evidence,
analysis and attribution, legal evaluation, and then you have the three statements. Binanggit nyo rin tanggalin ulo niya, toxic relationship, and I always see myself cutting his head. Now, you also mentioned the factors considered: delivery, manner, literal meaning, nature of the instruction, relationship of the parties, and last but not the least, yung utterances na Opo. binanggit nyo doon sa October 18 and November 20. Last question, Director Luntok. Bukod po doon sa authentication ng recordings, maaari nyo po ba sa amin ipaliwanag yung kung ano po yung mga naging batayan ng NBI sa pag-assess sa mga pahayag ng respondent? Halimbawa po, binabanggit po ninyo yung kakaibang bagay na nangyari dito sapagkat ang binabanggit nyo pong nagbibigay ng statement ay dun sa nakita nating video ay no other than our Vice President, no? Yes, So Your Honor. did her position, her access or authority naka-apekto po doon sa how your investigation was conducted? Yes, Your Honor, as I have said a while ago during the direct examination, in the analysis phase, we considered the intent, the capability, and the motive, Your Honor. Kasama po yun, kinonsider po namin. The fact that she is the second highest official of the land, and definitely she's capable of doing so. And then there is that motive in the sense na may mga issues na sila, galit na ang Vice Presidente, then na-trigger dito sa November 23. And you would say it's not usual, the usual. It's not a usual. Yeah. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Kaya po. Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Villanueva. We will be pausing for a break, Senator Bam. Point of order lang. Mr. Presiding Officer, may hiningi What po is the tayo. pleasure of Senator Judge Aquino? No, just a point of order, Mr. Presiding Officer. May hiningi po kami sa defense na pagklaro. May we tackle this after the break if they have identified it in their pleading. This in relation to your question earlier. After the others shall have been able to speak, Senator Judge Aquino, we shall be pausing for a break for 15 minutes. We shall resume on 4:54. 4:59 sana sasabihin ko eh. We shall resume at 5 p.m. When we resume, we shall recognize Senator Judge Tulfo, Senate President Gatchalian, and thereafter Senator Judge Cayetano and Marcos. Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his intervention. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maybe ask the secretary, the clerk of court, the location of the witness. Where is the witness? Kindly situate the witness at the witness stand. Henceforth, the clerk of court is directed to kindly make sure that if a time is given by the presiding officer, that the witness will already be at the witness stand by that time. The Sergeant at Arms is directed to be more mindful insofar as the time of the court is concerned in bringing the witness back to the witness stand whenever we go on recess. Attorney Locke, you shall be under the same oath. You may sit down. Thank you, Your Honor. Senator Judge Tulfo, you may proceed. Thank you, Mr. Presiding Officer.
Mr. Witness, do you consider yourself as an expert when it comes to threat assessment? Threat assessment, Your Honor? Yes. An experienced investigator, Your Honor. There's a difference between an investigator as opposed to threat assessor. Somebody who assess a threat being given against a person or individual. Kasama dyan, halimbawa, mag-imbestiga ka, tatanong ka sa mga testigo, tatanong ka sa mga taong nakarinig tungkol doon sa banta, titingnan mo yung security detail niya, saan siya nakatira, etc., etc. Yes, Your Honor. Just an experienced investigator, Your Honor. As an experienced investigator. Opo. So sa ginawa mong pag-iimbestiga, whether or not merong real or imminent threat against the Vice President, sino-sino po yung mga naimbita nyo at na-interview? Yung media personalities po, Your Honor, from late Saidin Reyes to Bons Magsambol to others, lahat po sila tinanong namin kung kilala nila yung kinausap na ni VP Sara, yung tao na kinontrata. Lahat po sila nagsabi na hindi nila kilala at wala silang alam doon. Did you also invite Princess Maui, yung influencer na nagtanong kay VP Sara during that online press conference? I believe so, Your Honor. I asked the executive officers back then at ang sabi nila sa akin, hindi ho nag-appear chief. So you invited her pero she failed to appear. Yes, Your Honor. Yun po yung report sa akin ng aking mga executive officers. Okay, so masasabi niyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted? Against the life of the Vice President, sir? Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-imbestiga doon sa Presidente, dapat Yeah. imbestigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Yes po. Precisely the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor. Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa sabina ninyo na pinadala sa kanya? Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, 2 beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya makaka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to. Yeah. Sorry to cut you off. Napakinggan na natin yan para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at saka ng representative ni VP Sara? I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating director, Jaime B. Santiago. What was discussed during that meeting between attorney, ano pangalan ulit? Lawrence Lim po. Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President. Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So, hopefully confident ang Vice Presidente. Naiimbestigahan nyo rin yung issue na yon. So, 6 years ago, pero hindi niyo ba 6 years, 6 months. Okay. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months. Alright, so if I'm not sinabi nung mistaken, representative ni VP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President. Yun po yung nasa letter. Okay, inusisa niyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya? Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG, Okay. and then inilipat ho sa Manila.
Wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Wala na-validate. Pero- Your Honor, insofar ho as Cybercrime Division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam. Last na lamang, Mr. Witness. Kasi sabi mo, ulitin ko dun sa 6 months ago, naka-receive ng threat against Sir Black, ang BP. Sabi mo kanina, If I may, sabi Your ng Honor. abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin to that effect? For that? Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor. So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President? I cannot... Based on your investigation, based on your experience. Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun. Thank you, Mr. Witness. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo, Senate President Gatchalian. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. Thereafter, Senator Judge Amy Marcos. You may proceed, Senate President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba? Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base dun sa attirances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So, Yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata? that's the attirances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya. Even before the press conference was held on November 23, 2024. So base sa kanyang statements, sa inyong pag-aanalytika, meron na siyang nakausap na kinontrata. Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya. Meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit nyo, serious and real threat. Tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi niyo yun over the course ng mga pagtatanong. Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat, Your Honor. Threat is actual, sorry. Threat Opo. is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata. That's what we believe, Your Honor. And Sure. kung yan ang paniniwala nyo, dahil ito ay pagbanta no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta? Yeah, I think a couple of months ago may binuo ang aming direktor. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor. Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat merong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat
yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito. I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon. Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo. You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely, itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor. Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 po nila yan. At ng aming director. At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo, no less than our President. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binawang task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies? Dahil Pangulo natin to eh. Opo. Yun. Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force? Well, insofar as the Cybercrime Division during that time, ang focus ho namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, insofar dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin. Kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun. Ang punto ko lang naman is sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron silang whole of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung... Yes, Your Honor. Yung binuho ng direktor na memo, nag-create siya ng task force. And then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office? Anong resulta nun? Last question, Well, Mr. Presiding Officer. in so far as the NBI BARM is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. As a matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya, nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance. Sir. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Senate President. Noted and entered into the records. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir. Mr. President, susundan ko na yung kay Senator Win, Senate President. No, Yes po, Your Honor. yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the President? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Calilum, hindi daw niya kinausap ang sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So Opo. did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin Yes. as... The problem with your answers, Witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your No, Honor, may you answer first? Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. No. Hindi. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi Yes. may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the Yeah. intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba?
Yes, Your Honor. Our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no? Verification ng ano po, Your Honor? Ng, Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. verification of non-forum shopping, Your Honor? Yes. And Opo. that, aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to, no? May konting typo dyan, which is Hindi normal typo, naman po, Your Honor. factual. Insofar as I'm concerned, Sino lahat po ba yun- nag-prepare? ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo? Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yon, ito yon, Then ito yon. someone And then, typed it up, then you signed. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. the utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun so- yung utterances, Your Honor. I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice, and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic, and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam If- namin, if- sorry po. Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah, Department of Education ang alam Yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Di ba? So halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act? Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po sa namin... reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024. Other yes. than... That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo,
sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, Ano, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Alan, kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the state of the mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement, and the series of events is nag-away sila ng administrasyon, and the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, tinanong din to ng Senate President, ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napahapyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's the literal meaning, but did you believe her? Well, she's the Vice President, sir. So she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there but I'll read to you. Sinabi nyo kasi sedition. Pero tignan nyo po yung page 25 nung sarili nyong affidavit, ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayo mag-people power. Hindi, actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Sa ginagawa nila na active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, Your When Honor. do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, sir. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.